Sa buhay natin, kapag mahal ka ng isang tao, ay hinding-hindi ka iiwan nito kahit ano pang mangyari sa buhay nyo. Mga ka-explorers, kwentong may aral ulit para sa inyo. At baka hindi ka pa nakasubscribe sa aking munting channel, subscribe ka na rin po para kumita rin tayo. Thank you. Isang beses lang sa isang taon, kung umuwi ng bayan nila itong si Louie, kasama ang mga miyembro ng pamilya nito. Yun ay sa tuwing araw ng Kwaresma dahil sa gusto nilang maobserbahan ang pagsaulog ng pagpapako sa krus kay Kristo. At doon itong si Louie unang nasilayan itong si Sandra. Isa rin siyang debotong nakisaulog sa selebrasyon na iyon. Sa unang beses na masilayan ni Louie itong dalaga, ay inakala niyang yun na ang una at huli nilang pagkikita. Kaya hindi na nito binigyan pa ng pansin ang unang pagtibok ng puso nito nang masilayan niya itong si Sandra. Sa unang isang linggo nila Louie sa bayan nila, ay sinulit ng mga ito ang pananatili nila doon. Ginawa nilang puntahan ang magagandang lugar na makikita lang din doon sa lugar nila. At hindi ang mga ito nagsisi sa ginawa nilang pagbakasyon. Isang araw, naalala nitong si Louie ang kababata at palagi niyang kalaro noon na si Albert. At ginawa niya itong puntahan sa bahay nila para kamustahin. Sa gulat nitong si Louie, nang itong si Sandra ang bumungad sa kanya sa pagbukas ng pintuan ng bahay ng kaibigan nito. Hindi nakapagsalita itong si Louie sa mga sandaling yon at natulala lang habang nakatutok ang paningin nito dito kay Sandra. Natauhan lang itong si Louie nang magsalita na ang kaibigan nito. "Louie, ikaw na ba yan?" Pambungad na sambit nitong si Albert. "Oo Albert, ako to. Kamusta ka na?" Tugon naman nitong si Louie habang nakatitig dito kay Sandra. Napangiti na lang itong si Albert sa napansin nito sa kanyang kaibigan. "Siya nga pala Albert, si Sandra nga pala, kasin ko. Magkakilala na ba kayo dati?" "Hindi pa nga Albert eh. Nasilayan ko lang siya noong nakaraang araw doon sa plaza. At di ko lubos akalain na dito ko pala siya ulit makikita." Sa puntong yon ay muling nabuhayan itong si Louie at nagkaroon ng pag-asa nang masilayan niya itong dalaga. Ilang oras din ang tinagal ni Louie sa bahay ng kaibigan niyang si Albert. At sa buong oras na iyon ay nagkamustahan at nagkwentuhan ang dalawa. Simula rin sa araw na iyon ay pabalik-balik na itong si Louie sa bahay ng kaibigan nito. Yun ay para masilayan ang babaeng gusto nito. Naintindihan naman iyon ni Albert na itong si Sandra ang pakay ng kaibigan niya. Kaya ginawa niyang tulungan itong si Louie para makilala ng lubusan ng kaibigan niya itong si Sandra. Sa pamamagitan ng tulong ng kaibigan niya ay nagkalapit itong si Sandra at Louie. At sa loob ng 2 buwang ligawan ay sinagot na rin itong si Sandra itong si Louie. Labis ang sayang na darama nitong si Louie sa mga sandaling yon at ginawa niyang manatili muna doon sa probensya para makasama pa ang iniibig nito. Hanggang isang araw, kinakailangan nitong si Louie na umuwi muna sa kanila dahil sa isang importanteng bagay. At pumayag naman itong si Sandra nang kausapin na siya nitong si Louie. Mag-1 taon ring nagkalayo ang dalawa at nagtiis sa isang long-distance relationship. Hanggang isang araw, naiyak na lang itong si Sandra nang bigla niyang masilayan itong si Louie sa labas ng bahay nila. At ang nagpaiyak pa dito kay Sandra ay nang lumuhod itong si Louie sa harapan niya at nagpropose ng kasal. Mangiyak-ngiyak namang tinanggap iyon ni Sandra. At matapos na exciting na part na iyon, ay nagiyawan ang lahat ng taong naka-witness sa pangyayaring yon. At nangyari na ngang kinasal na itong si Louie at Sandra. At naging masaya para sa dalawa ang mga panauhin nila sa araw na iyon. At dahil sa may inaalaga ang negosyo doon sa bayan nila itong si Louie,
ay pumayag itong si Sandra na doon na sila maninirahan sa bahay ng asawa niya. Naging maganda naman ang 2 taon nilang pagsasama at masaya silang nagtulungan sa pamumuhay nila. At sa loob ng 2 taon na iyon ay bumunga ang pagsasama ng mga ito ng 2 supling. Ngunit ang kasiyahan nilang yon ay bigla na lang natabunan ng isang araw habang nasa negosyo nila itong si Louie ay bigla na lang ito siyang nahilo hanggang sa bumagsak at tumandusay ito siya sa sahig. Nagulat itong si Sandra sa pangyayaring yon at agad ay dinala nila ang asawa nito sa malapit na hospital. Doon na pag-alaman ni Sandra na meron palang iniindang sakit itong si Louie. At ang masakit pa sa kanya ay matagal na palang tinatago nitong si Louie sa kanya ang sakit nito. Sa puntong yon ay hinayaan na lang muna nitong si Sandra ang asawa nito para makapagpahinga. 2 buwan ang lumipas at nakabawi na nga ng lakas nito itong si Louie. At doon na naglakas ng loob itong si Sandra na kausapin ang asawa nito. Louie, bakit? Bakit kailangan mong maglihim sa akin? Malungkot na pambungad na wika ni Sandra. Patawarin mo ako, Sandra. Natakot akong baka pag malaman mo ay bigla ka na lang magbago sa akin. May nahon at mangiyak-ngiyak na tugon naman nitong si Louie. Ganun ba kababaw ang tingin mo sa akin, Louie? Hindi naman sa ganun, Sandra. Natakot lang talaga ako kasi mahal na mahal kita. Sa puntong yon ay inintindi na lang ni Sandra ang asawa nito. At simula sa araw na yon ay mas pinatatag pa ng 2 ang pagmamahalan nila. Sa mga buwang lumipas ay pakunti-kunti nang lumalabas ang sintomas ng sakit nitong si Louie. Nagkaroon kasi ito siya ng tumor sa utak at walang gamot para sa karamdaman nito. Unti-unting nilamon ng sakit niya ang mga alaala nitong si Louie hanggang sa dumating na sa puntong wala na ito siyang maalala kahit na sino man sa pamilya nito at hindi na rin ito magawang lumakad ng mag-isa. Ika nga'y parang bumalik ito siya sa pagkabata na musmus at walang kamuwang-muwang sa mundo. Sa mga sandaling yon ay matyagang inalagaan ni Sandra itong si Louie kahit na mahirap na para sa kanya. At pinaramdam niya pa rin dito kay Louie ang pagmamahal ng isang asawa. Dumating pa nga sa puntong kinailangan ng magpanggap nitong si Sandra na binayaran lang siya para magpanggap na asawa nitong si Louie. Dahil sa nagagalit ito siya kapag nilalapitan siya nitong si Sandra. Sa ginawang sakripisyo at pagmamahal nitong si Sandra ay labis ang pasasalamat sa kanya ng mga magulang nitong si Louie. Hanggang isang araw, naabutan na lang nitong si Sandra na wala ng buhay ang asawa nito. At ang nagpaiyak ng labis dito kay Sandra ay nang mabasa niya ang nakasulat sa papel na hawak-hawak ng asawa niya bago ito pumanaw. Sa nalalabing oras ko ay bigla kang bumalik sa aking alaala. Maraming salamat, Sandra, sa pagmamahal at pag-aalaga mo sa akin. Mahal na mahal ko kayo. Simula sa araw na nilibing na itong si Louie, ay pinangako nitong si Sandra sa asawa niya na hindi na ito muling iibig pa. At si Louie lang ang magmamay-ari ng puso nito, magpakailan paman. Mga ka-explorers, minsan pumapasok sa isipan natin ang sumuko na lang kaysa magtiis sa hindi mo alam kung may katapusan bang paghihirap sa buhay. Ngunit palagi nating tatandaan na ang pagsuko ay hindi magiging kasagutan sa anumang problema.